Kumusta mga kapwa palaisip? Nagulat pa kayo? May upload ako? Buhay pa ako. Kaya mag-alala. At sa video natin ngayon, makikialam tayo sa relasyon ng iba. I mean, susubukan nating magbigay ng advice sa relationship problems ng ibang tao. Disclaimer lang, hindi ako love guru o psychologist. Paborito ko lang talaga makialam. I mean, ang psychology at matuto mula sa karanasan ng ibang tao, lalo na pagdating sa pag-ibig. May isang relationship problem tayong pag-uusapan ngayon. Ito ay base sa mga kadalasan kong nababasang post sa iba't ibang online pages. Ang kwento ay ganito. Ako po ay NBSB, kaya sobrang saya ko nang may manligaw sa akin. Hindi lang dahil may nagkagusto sa akin, kundi dahil gusto ko rin talaga siya. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng isang mutual friend. 2 buwan pa lang mula nang magkakilala kami nang linigawan niya ako. At dahil type ko rin siya, sinagot ko na. Dahil proud ako na siya ang boyfriend ko, gusto ko sanang ipaalam at ipakita sa iba na kami na. Pero nang sabihin ko ito sa kanya, hiniling niya na huwag munang ipaalam. Maghintay lang daw ako at sasabihin niya kung kailan pwede kaming maging official sa social media. Lumipas ang 3 buwan mula nang maging kami pero wala pa ring malinaw na sagot. Marami na kaming pictures na magkasama pero laging may dahilan kung bakit hindi pa pwedeng i-post. Habang tumatagal, nagsimula na akong kutuban. Parang may mali eh. Isang araw, may tumawag sa akin na isa rin namang mutual friend. Nagulat siya nang malaman niyang kami na pala. Doon niya sinabi sa akin na may ex pala ang boyfriend ko na gusto makipagbalikan sa kanya. Kaya pala may mga bagay na hindi malinaw at kaya pala hindi ko maramdaman ang klase ng pagmamahal na nakikita ko sa ibang relasyon. Nang kumprontahin ko siya, sinabi niya na hintayin ko raw muna siyang ayusin ang sitwasyon nila ng ex niya. Kapag maayos na raw yon, saka pa lang daw namin ipapalam sa iba ang tungkol sa amin. So, anong masasabi natin sa relationship na ito? Kung ito nga ay makonsider na in a relationship. Kung ako ang tatanungin, may isang bagay na malinaw sa kwento na ito. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat itago. Hindi dahil kailangan mong ipakita ang relasyon mo sa buong mundo, kundi dahil wala kang dapat ikahiya, itago, o katakutan, lalo na kung mahal mo yung tao. Kung paulit-ulit kang pinaghihintay, hindi dahil sa timing, kundi dahil di umano ay may iba pang dapat unahin, wala ka sa relasyon. Ikaw ay isang opsyon. Aray, hindi mo deserve maging backup. Hindi mo rin responsibilidad na saluhin ang epekto ng pagiging confused niya. Kung ang tinatawag mong relationship ay nakakasakit sa'yo at nakakasira sa dignidad mo, hindi yan totoong pagmamahal. Iyan ay pagiging martir. Ang pinaka-mature na desisyon sa ngayon ay hindi yung paghihintay, kundi umalis habang buo pa ang respeto mo sa sarili mo. Dahil ang taong handang magmahal ng totoo, hindi ka paghihintayin. Hindi ka ipaparamdam o hindi paparamdam sa'yo na pansamantala o option ka lang. Ikaw ay permanente sa kanya at hindi kanya kailangang itago. Proud siya sa'yo. Kung gusto niyo ng ganitong format ng video, paki-comment lang po sa comment section. At kung gusto niyong humingi ng advice, maaari kayong mag-send sa email na personalityph@gmail.com o i-comment mismo sa comment section ang inyong tanong o story. Pag napili iyan, gagamitin natin ito sa isa sa mga susunod na video.
Maraming salamat mga kapwa palaisip.